Hi guys, I'm Matthew of Tackle Marine. Right now, kasama natin si Arnel Reyes, aka Itay. Tito A, at ano pa ba yung tawag sa'yo? Tito A. Ano ba? Tito B. Tito. So anyway, ngayon siya naman yung questions. May mga questions tayo kay Itay. Like, paano siya nag-start ng-fishing? Ilang taong ka nag-start? Kapit mo yung mic mo dito. Ayan, dito. Ayan. Naku, matagal na ako nag-start ng fishing. Baka hindi pa kayo tao nun. Hindi pa kami tao. Ano pa lang kami ng tadpole. Tadpole, di ba? Swimming pa kayo. Kwento mo, like, paano ka? May nagyaya sa'yo? I started fishing when I was 7. Paano? Kasi ang dad ko, nadidistino sa mga... Nagtatayo ng plant ang dad ko. Okay. May mga jetty. Okay. So, para hindi mawala ang init ko, nagpi-fishing ako. Saan? Yun yung tanong. Sa pier. Saang pier? Sa Pilipinas naman. Oo. Alam ko, di ba, kasi nag-abroad ka pa. Yeah. Sa Quezon kami. Quezon. So malamang may pinanonood si Itay na someone. Kaya ako doon aking nagpi-fishing. Habang may nagsiswimming. Wala pang interes sa ganun. Hindi, paano ka? Ikaw lang dahil nakita mo may tao na, uy, gusto ko yan na. No. Wala. Ako lang. Actually, ako lang nagpi-fishing doon kasi bawal. Bawal. Pero ano yun, dahil curious ka o talagang gusto mo lang naisip mo gusto mo lang mag-fishing? Hindi, gusto ko. Feel ko lang. Feel mo lang. Pero paano ka natuto? Like, syempre for sure, yung una, medyo kamot-kamot ulo. Meron akong Mentor. Tama ba yung term ko? bantay doon na marunong. Kasi Nang local. 7 years old pa lang ako. So binabantayan ka niya, pero marunong siya. Oo. Pinababantayan ako ng airpods ko noon. Siyempre, baka... Kasi nga, iba yung pinanonood niya, hindi fishing. Exactly. Tapos after nun, hanggang na-develop mo na yung... When I started fishing handline, siguro mga 10 years old, meron na akong rod and reel. So, saan pa ba yung mga 10 years old? Kung 10 years old, ano yung bukas doon na tindahan dati dito? Wala pa. So, import pa galing US? Galing ng Amerika yun. Yung dad ko kasi... Labas-pasok na. Ang naalala ko dati, unang-una, nung natuto ako mag-fishing, mayon, train, mayon something eh. Alam ko yun yung unang... Tindahan? Oo. Tapos bago sila, Uncle Peter, which is sila Boss Paul ngayon, China Merchandise. Diba? Pero yun yung naalala ko kasi doon ako sinasama. Mayon trading, mayon hindi something. Hindi ko na maalala yun. Actually, nung dito na ako bumibili ng gamit ko, kay Peter ako. Kay China Merchandise. Dito sa vlog na to, wala kami bias. So, lahat kaibigan. So, basta akin, ma-known natin paano yung mga angler na nagsisimula. Paano sila nagsimula, paano sila ganyan. Yun lang naman yung gusto natin malaman. Tsaka, ano yung enjoyment. So, sino nakakasama mo nun after nung medyo lumaki ka na? Wala, solo flight lang. Solo flight. Until, kailan ba yun? Siguro mga 10 years ago, nakilala ko yung mga pilang. More than na yun. More than 10. More than 10. Sila William. 2000, early 2000 yun eh. Early 2000. Diba? Sila William, kasi nag-fishing ako sa Zambales. William Jolago. Sila Wario Brothers. Nag-fishing ako sa like every Holy Week kasi yan ang pastime ko. Ritual. Nag-fishing ako sa Zambales, parang walang ano. So, nag-search ako sa internet, nakita ko sila. Kasi dati walang hindi pa ganun Facebook eh. So, alam ko, yung pa lang yun, hindi pa masyado nun. Yung filipinoanglers.org yata, yun, di ba? Parang ganun yata. So, yun lang. So, yun doon ka nag-start, tapos nakilala ko na yung noon, maliit pa fishing community. Sobra. Diba? Sobrang liit. Then, yan, lumalabas na kami, Ano yan eh, diba? Salt water, pansin mo doon,
yung fishing angler dati or yung fishing buddy mo, kung sino yung kasama mo, yun at yun ang yun ang yun ang yun. Ang Exactly. hirap madagdagan that time, di ba? Oo. Tapos sumasama-sama na rin ako sa tournament. That's how I Na start to know, a lot of other people anglers. in the community. Actually, marami naman. Yun yung napansin ko rin dati is ang konti natin, tapos yung mga iba, gusto pa yung ano sila, quiet lang sila. Di ba? Yung alam mo yun, yung mga iba hindi naman nasa computer, into computer, iba naman just, they just like to fish. Parang ako, ganun lang gusto ko. Wala nang issue, walang showbiz, wala lahat. Basta walang iniisip na work, walang iniisip na basta gusto ko lang weekend ko mag-fishing. Yun lang yun dati pansin ko. Mga grupo nila, Papsi, hindi naman maano yan eh. Hindi naman maganon eh. So for them, basta fishing tayo, pag-uwi, okay na. Diba? Tapos after that, yun na yung nag-start nung whatever na. Ngayon, diba, halos kilala ko na sila lahat. Tapos lumalabas na tayo. Lahat-lahat. Pero okay yung I mean dati compared to ngayon. Yung huli mo dati, way back. Malayo ang huli. No? Sobrang layo, no? Wala nga, hindi na ganun. Hindi na. So, kasi ngayon, kailangan lumayo ka eh. Pag lumayo ka, hindi pa sigurado. Hindi pa sigurado, di ba? So, unlike yung pinuntahan natin. Gano'ng kalalim? 20 meters. 20 meters. 18 kilos. Diba? Ano yung pinakamalalim na binaba natin? 57 yata. Pinakamalalim? 50, parang ganyan. Meters? Si Pilinyo? I mean, nakakaingit. Actually, out of the country yun. Pero, kada nakakahuli nga sila, parang sinasabi ko, ba't sa Pilipinas? Well, sana lang bumalik. Kung hindi man natin time ngayon, time na nung mga younger, next gen, sana maano lang natin ulit, maalagaan. Kasi yung mga time mo, for sure, yung bata ko, time ko, isipin mo, umuwi tayo, namumblema ka kasi hindi kasya sa rep yung isda, di ba? Kami naman nun, pag nakahuli na, okay na. Ngayon, parang harvest eh. Kailangan paramihan na. Oo eh. Kung mas marami, mas magaling, di ba? Mas magaling, mas mayabang. Pero dati, actually, one time nag-uwi si Daddy. Sabi niya sa akin, alam mo ma Matthew, Shotty, sabi niya, Shotty, alam mo yung nahuli ko yan? 8 o'clock ng umaga. Siyempre dati, trolling eh. Hindi isang tanigin. Yung mga 10 plus kilo. 8 a.m. nahuli ko na yan. Hindi na ako nag-fishing. Kasi naisip ko, paano kakasya sa ref, no? Di ba? Kami, isa, dalawa, okay na, uwi na yan. Masaya na kami lang ganun. Kaya parang sabi ko, sana ganun ulit yung concept ng fishing. I mean, there's nothing wrong. Sinasabi namin ni Itay, there's nothing wrong. Nakakakwento lang. Kung marami kayong mag-uwi, actually may sumagot pa sa akin na, lang. Kinasama ko din naman ng loob. Pero although feeling ko, wala rin naman akong karapatan na magtanong sa kanya ng gano'n. Sabi ko lang, ang dami yan nauling isda. In Pantabangan. So, sabi niya sa akin, sabi ko, boss, dami mong huli pero hindi naman hindi masarap yung isda or something. Sabi ko, hindi, for fun, dapat catch and release lang. Ang sagot ba naman sa akin? Ba't ka ba nangingialam? Madami akong pagbibigyan na kapitbahay. Tsaka pwede kayo weekly. Ako, minsan lang ako nakakalis. Parang, parang alam mo yun, parang tayo, hindi naman siguro para sa akin yun eh. Diba? Hindi, sir, iba talaga ang angler eh. Diba, leisure, iba, gusto talaga, may uwi. May mapakita. Whether may cash o wala. Always, basta nakalabas. Okay lang. Okay Kanya-kanya. So, hindi naman siguro tayo. Ang term nga ni Daddy, sino ba ayaw mag-fishing? Sino bang ayaw makahuli? Pero kailangan discipline lang talaga, Matthew. Tama ka nga yung sabi nga ni Daddy. Yung panahon namin, martial law time na nag-fishing sila, Matthew, half day, I can catch ganitong fish na.
Totoo Di yan. ba? That is true. Oh, tapos sabi niya, kayo, Matthew, kailangan mo pang umalis ng bansa. Di ba? Tsaka kami nun, kung hindi talaga papakinabangan, soli. Di ba? Yung mga ganito, uuwi mo pa Hindi, ba yan? kasi Di yung ba? rep dati, maliliit. I know, pero kami wala. Hindi kami... Enjoy lang, enjoy. Enjoy lang. Diba? You know. So after nun, Itay, yung mga nakasama mo na, dire-diretso na yun kasi nag-weekly pa tayo dati, nag-weekly fishing. Oh, 'di ba? Adik fishing 'yun eh, 'di ba? Hindi, actually, kaya naman tayo weekly nun. Hindi naman fishing yun talaga eh. Di ba? Sama-sama. Relax. Group, diba? group. Tapos biglang, ngayon, actually, recently, kasama ko sa abroad, mag-fish si Itay. So, ngayon, nakikita talaga namin na sana ganyan sa Philippines. 20 meters, 30 meters, 30 meters, 40 meters. Tapos, nakakahuli ka na medyo good size of fish. Ngayon tayo, saan tayo hahanap dito nun? Well, meron pa siguro sa Palawan. Meron pa sa Cagayan. Hindi, baka dun sa dun sa pinag-drive mo ko tapos sumakay ka ng bangka. Saan ba yun? Wala na rin doon. Wala na rin. Kasi may nag-ano doon eh. The dynamite. So, kaya, waste, sayang. Siguro mga another 10 years of discipline sana. Sa Quezon noon, during our time, hindi pa rampant ang puto. Illegal fishing. 1 hour, 2 hours of fishing. Pwede Alam mo, sabi ko nga tayo, sana may makausap tayong politiko Nako. na hopefully, hindi naman tayo na mamalitics eh, di ba? So, hopefully lang, sana kung meron lang, sana lang na makontrol lang, kahit, alam mo yun, may mag-start lang talaga na isang lugar, sana mahawa-hawa yung mga katabi. Di ba parang ganyan ang plano natin noon, mag-fishing, parang tayo in every like, Coastal. ang plano natin ay yung mga island province, pupuntahan natin, di ba? Yes. Oo. Kaso, talo tayo kapag sinabihan tayo, kayo, katuwaan lang ninyo kami. Kabuhayan namin kabuhayan patay na, wala na kami may sasagot doon. Pwede naman natin sabihin, nagbabayad naman tayo pero hindi naman tayo araw-araw. So, once a week, gutom naman sila ng Monday to. So, sayang lang, I mean, for everyone. Kaya, sayo coming from Itay, siyempre, we respect na yung mga naabutan nila talaga yung fishing na grabe. The best time in fishing was, 90s? Early 90s? Early 90s, early 80s. Yan. Ako, early 90s ko na ano yun eh. 70s, okay na okay. Malamang sila daddy yun. Daddy. But I was so young, I cannot go out alone. Oo. Kasi, siyempre, strict pa ang parents nun. So, I can only fish on the shore. Pero, Very seldom. well, I catch. Oh, you catch. Big ones, like this one, or this size. Good size na. Good size. Tapos yung destino ka pa sa sa coastal. Sa sa Indonesia. Puga. Sa Puga Island. Actually, ito yung early 90s yan. Early 90s. Kayo nag-map, di ba? Kayo nag-map Kaming nag-survey niyan. So, naabutan pa niya pagka-virgins pa ng mga mga isla doon. Puga was a paradise for angler. Iba yung naisip ko paradise eh. Meron din. Alam mo, baka ma-MTRCB tayo. Meron din daw. Pero anyway, gagawin namin yung vlog na yon. Sa susunod, iba naman. Tsaka ito lagi, nasasabi ko to lagi. Di ba? Talaga yung compare mo yung sa dati mong fishing. Wala. It's diba? Totally different now. Sobra-sobra. It's totally, there's so many kinds of fishing now introduced to the anglers. Kasi kami nun, bait and weight. Well, we use some lures. Pero monoline lahat. Yeah, we don't have braid. Tapos yun, tanda ko yun. Kailangan mo magdala lagi ng maraming set kasi bait and weight. So, minsan 10, nakalatag yun. Pag papunta, excited ang bilis eh. Pag uwian na,
Hugas time, Gano'n hugas ang time. fishing namin noon. Dati, di ba, nagsuspool ka pa. 6 pounds, 8 pounds to 12 pounds, di ba? Pag nag 15 pounds ka, 20 pounds, sobrang kapal na Sobrang nun. laki na nun sa amin. No? Di ba? At Tapos yung tatanungin ka na kung anong balak mo hulihin. tapos anong maril pa natin dati? Ano yung, ako, Well, Milana ko, mga Mitchell pa na, Mitchell. Meron akong bakal-bakal pa Mitchell. eh. Meron akong, ano ba yung isang... Abu Garcia. Abu Garcia, yan. Meron ako niyan. Dati Abu Mitchell pa yan eh. Tapos yung pen, hindi naman nawala yun. Pen. From the start, pen na yan. Pen naman. Daiwa, alam ko yung mga Daiwa dati. yung mga Poseidon. bakal- Poseidon. May Poseidon po nun. Parang iba yung Poseidon na naalala ko. Iba yung boat na malaki yun. Hindi, nightclub. Nightclub yun sa Thailand. May Poseidon pa nun. Pero nun, may Evergreen na nun. Baka yun mga dati pang brands kasi talaga ng Japan. So, Daiwa, yan. Nagsimula ako sa Daiwa. Wala pa tong mga... Shimano meron, but hindi pa ganun siguro ka... Oh, 'Di ba? Kasi dati nagdo-dominate sila. Like, Mitchell talaga eh. 'Di ba? Mitchell talaga yung dati... Mitchell. 'Di ba? Abu, parang Abu, nagsama-sama pa yan Abu, eh. Mitchell. Yan ang mga ano nun. So, well, anyway, kaya napaghahalatan si Itay. Medyo matanda na. Huwag na kayong magtanong. So anyway, yun lang. Kaya alam mo, lahat ginagawa natin tong mga episode na to, Tay, is for a diary lang. So next time, you can just go to the channel, tapos you can just watch whatever. So mag-aantay lang kami nila. Minsan kasama ko, magiging co-host ko to. Kung may pumasok, kami naman yung magtatanong sa mga ibang kasama natin Pwede. Kasi ginagawa natin to. Ako, Tay, ang goal ko lang is although maging aware yung lahat ng anglers, kung ano ba yung mga sana maalagaan natin, alam mo yon. Kasi coming from a good beginning ng fishing, biglang nakita mo talaga yung pagbabago hanggang ngayon. Yung pagbabago na, well, lumaki. Yes, lumaki. Dati, wala masyado, but now, it's so big and nationwide na. Pero ang angler, sana mag-start sa mga anglers, 'di ba? Like protecting our coastal areas, mga trashes, tsaka we practice catch and release, 'di ba? So para lang sa mga anak din natin and next generation, 'di ba, Tay? Parang ako yun lang talaga nakakalungkot, nakakasad. But anyway, fun lang naman natin yung fishing. 'Di ba? So napagkukwentuhan na lang 'yan. Kung wala man tayong huli, okay lang, nakalabas tayo, 'di ba? Tay, nakapag-relax. Kung hindi dahil sa fishing, hindi ka mapupuntang ibang lugar, ibang bansa. Yeah. 'Di ba? Kung hindi naman dahil sa fishing, hindi mo mapupuntahan yung mga isla-isla na na-appreciate natin ngayon na, uy, nakapunta ako dyan, no? 'di ba? So, anyway, ayun lang. So, guys, this is Matthew and this is Arnel. So, see you next time. Tay, any last whatever sa mga ibang anglers? Wala na ako masabi. Like, Kasi tinatawagan na ako ng amo ko. anyway, bye-bye.